at 247 Samonte Street, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Alam mo, PO3, Nestor Del Rosario, 53 ka na. 3 taon na lang magre-retire ka. Ito, matagal mo na itong ginagawa, walang hiya ka, buti nga sa'yo. Court records show that the agent of the PDEA arrested the accused when they conducted a search through the strength of a warrant in his house on the night of June 13. In his affidavit of arrest, Agent Joelo Mendoza of PDEA Intelligence Officer 1 narrated that PDEA applied the court for a search warrant against the accused to seize undetermined amount of methamphetamine hydrochloride, otherwise known as the shabu, as well as drug paraphernalia which are possibly being kept in his house. During the operation, Mendoza, who led the PDEA team, immediately introduced himself to the accused and served to him the search warrant. The operatives were able to recover from the house of the accused 11 pieces of small heat-sealed transparent plastic sachets containing shabu weighing 0.3767 grams and ephedrine weighing 0.5155 grams and several pieces of aluminum foil strips and 199 Beretta and 199 magazine. 19 magazine. Naku po! Utang na loob. Ilan po ba kayo merong kanyang pulis? Alam ko hindi ka nag-iisa, walang yaka. Pero mas maraming matutino sa yung pulis na sisira mo ang uniforme ng ating kapulisan dahil mas maraming mga pulis na matitino nadadamay tuloy. Mga walang yaka yung mga gumagawa ng kawalang yan. Salbahe kayo. Anyway, another courier falls through Oplan Cita. Ito naman po sa Plaridel, Bulacan. Ito po yung Provincial Public Safety Company members led by Sup Rose Alvarado have arrested a 29-year-old man in Barangay Culyanin here last Tuesday evening for illegal drug possession. Alvarado, a PPSC or Provincial Public Safety Company commander, identified the suspect as Renel Sanchez Single, fish vendor, Barangay Banga, First Plaridel, Bulacan. Police said that around 9:30 p.m., personnel of the PPSC were busy patrolling the streets for PNP Oplan Cita program when they noticed the suspect driving a Honda Wave 100 motorcycle without helmet and no plate number. Tingnan mo may dala na siyang illegal na droga, wala pa siyang helmet, wala pa siyang plate number. Talagang sabi ko sa inyo, nabububo ang utak ng gumagamit ng droga. Ibobo ka talaga. The police flagged down the suspect and asked for his driver's license. The suspect opened his wallet where the police officers spotted pieces of transparent plastic sachets containing crystalline substance. Alam nga naman, tawas yan, binibenta mo. Also recovered from the suspects were 9 plastic sachets containing shabu, 1 shoulder bag, 2 pieces of coin purse, 520 cash in a different denomination, and 2 US dollar bills. After completing the documentation, the suspect and the confiscated pieces of evidence were brought to the Bulacan Provincial Crime Laboratory for examination. Police will file charges of violation of the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 against the suspect. Totoo po yun. Pag ang isang tao, talagang regular na magamit, isa ka lang gumamit ng illegal na droga, ay nagiging tuliro. Nabubulok ang utak. Kaya ako, isipin mo, meron nga insidente, isang bata, estudyante, nagbibigay ako ng anti-drug forum sa isang eskwelahan dito sa Mandaluyong.
Biglang lumapit, kasama nung po doon sa pagbibigay ko ng forum, kasama natin ang ating partner din. Walang iba kung hindi si Inspector Domingo ng PNP AIDSO. Di habang siya nakikipag-usap sa mga kabataan na about 300 na kabataan na aming binigyan ng forum or more, lumapit sa akin ang security ng eskwelahan, ng pampublikong eskwelahan po ito, at nagsumbong na meron daw po siya nahuli, isang binatilyo, isang estudyante na nagmamariwana sa loob ng toilet ng eskwelahan. Hindi ka ba bobo? Ihitit ka ng mariwana. Ha? Tinaamoy yan. Wala na nga pong tama. Katulad itong nahuling ito sa Oplang Sita. Hindi na, sisitahin lang naman dahil wala siya helmet, wala siya lisensya. Binuksan pa niya yung wallet niya, hindi nakita dun yung mga sachet. Talaga naman. Anyway, ito naman po isa sa Batangas po ito. The Batangas Police Provincial Office, Provincial Intelligence Branch under Christopher Birong arrested 6 suspects during an illegal drugs operation in Lemery, Batangas the other day at 6 in the morning. Ito po nung Sabado. During the raid, several guns and ammunition were seized. The guns were 1 Norinco caliber 45 pistols with serial number Bravo Alpha 10907, 1 magazine and 13 live ammunition for a caliber 45 and 1 Versa Thunder caliber 380 pistol with a serial number of 679049, magazines and 14 live ammunition for caliber 380 from Larry Laos. The search was made by virtue of 7 search warrants in 7 houses issued by Judge Yotikio L. Quintain of the RTC Branch 5, Lemery, Batangas, dated June 27, 2013. Batangas Police Director Senior Superintendent Asio identified the suspects as Faith Merano E. Sanggalang, 23. Faith, babae mo to. Richard, 23 anyos po to. Isang Richard Belen E. Gallos, 28. Isa hong 44, si Regimer Quasay E. Martinez alias Reggie. Isa pa rin ho, hindi ko ito kamag-anak, Carmenita Olyabo E. Sarmiento, 50. Hindi ko yung kamag-anak, buisit yan. Larry Laos E. Mulintapang alias Larry Katapang. Mulintapang. O, ikaw mulintapang ka, mahimik ka. 30 anyos at saka isa pa lang babae, Luz Bininda Pacardo E. Cloyon alias Tron, 27, all residents of Barangay Magihan, Lemery. PC1 Ricardo 1 Dalmatia of COP of Lemery said they confiscated 4 pieces of heat-sealed plastic sachets containing suspected shabu from Merano, and another plastic sachet of shabu was recovered from Belen. Also recovered was 1 spring-made plastic container containing 4 sachets containing suspected shabu, 1 small brown envelope with 10 sachets each containing suspected shabu, 1 pack of small transparent plastic sachet, 4 improvised tutors, and 8 lighters. Authorities said that 3 more suspects are at large. They were Brian Biscocho alias Ambo, Michelle Gallos alias Nene, and Jennifer Mendoza, all from Barangay Palanas, Lemery. The arrested suspects are now detained at the Provincial Intelligence Office Branch, and a violation of RA 9165, RA 8294 will be filed against them. Isipin nyo to. Isang grupo, ibang klase din ang tapang nyo. Babae po, wala na po dati, babae, lola,
matandang lalaki, kung ano-ano pa. Eh, wala eh. Puro na tayo, wala. Who can we trust nowadays? Wala. Tuloy, ang inyong lingkod, natatakot. Anyway po, station ID po tayo. DWWD, Armed Forces Radio, 1134 kilohertz, broadcasting from Campo Ginaldo, Quezon City. Ang himpilan ito ay bahagi ng Civil Relations Service, Armed Forces of the Philippines. Ang DWWD, himpilan ng Kawalang Bayan, ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Ang ating oras po ay 5:33 in the afternoon. Ang himpilan ng Kawalang Bayan, Armed Forces Radio, DWWD. Nanay! Oh, Junjun! May nasaga po akong impormasyon. Oh, ano ba yun? Eh kasi, Nay, narinig ko po sa radyo na may bagong programa ng AFP. Ang Guns for Peace Program. Makakatulong po ito sa atin. Tungkol saan naman ang programa na yan, anak? Sabi po sa radyo, sino man daw pong rebelde ang magsusoli ng armas sa pamahalaan ay makakatanggap ng tulong. Naisip ko po, ito ang sagot sa aking mga dasal. Sa totoo lang po, naiingit ako sa ibang kaedad ko dahil making kapiling ang kanilang mga ama. Panahon na po siguro para bumaba na siya sa bundok at maging isang tunay na ama na sa aming magkakapatid. Kasi wala na mapatutunguhan na kanyang pinakikipaglaban. Puro mga nakakataas sa kanilang umuunlad na pamumuhay at ang tingin pa na lipunan sa kanila ay mga nagpapahirap pa sa ating bayan. Pauwiin niyo na po si Tatay, Nay, at dumulog na po tayo sa pinakamalapit na tanggapan para makibahagi sa Guns for Peace program ng ating gobyerno. Nauunawaan kita, anak. Hayaan mo't susubukin kong makausap ang tatay mo ng sarilinan tungkol sa magandang maidudulot ng Guns for Peace sa ating buhay. Sana po, Nay, makumbinsin niyo si Tatay para matupad ng matagal na namin pangarap ng mga kapatid ko na mabuo ng pamilya natin na mapayapa at masaya. Huwag kang mag-alala, anak. Ang Guns for Peace program na nga siguro ang sagot sa ating mas mapayapang pamumuhay. Naniniwala ako na mapapababa natin ang inyong ama at nang makapagsimula na tayo ng bagong buhay. Manalig ka lang. May awa ang Diyos. Ang Guns for Peace Program ay isang programang pangkapayapaan at pangkaunlaran ng ating pamahalaan. Inaanyaya ng lahat ng rebelde na iwanan na ang armadong pakikibaka. Makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng Armed Forces of the Philippines. Umaaari ding tumawag sa 0917-403-3341. Sapagkat sa bawat armas na isinauli, hindi lamang ayuda ang maiuwi, pati kapayapaan sa Pilipinas mananatili. Balik po tayo ulit. Meron po akong gusto rin dito eh. Noon din hong last week, 3 drug personalities, including 2 Vanuatu nationals, were arrested by the PDEA in an entrapment operation in Dasmariñas City in Cavite. Ito po, tatanungin mo ako, saan ba yung Vanuatu? Yung Vanuatu pala, isa ring bansa. Ito po ay an official republic of Vanuatu. It is an island nation located in the South Pacific Ocean. Ngayon ko lang ako kasi ito narinig eh. Ilang ba tao dito? Vanuatu? So, okay. PDEA head, Undersecretary Arturo Cacdac Jr. identified the suspects as Eduardo Gocotano Jr. alias Caloy, 28, of Block 29B, Lot 5, RBCHRV, Dasmariñas, Cavite, and his cohorts, Wire Solomon, 19, Gibson Tari, 25. These are both pareho itong national ng mga citizen ito ng Republic of Vanuatu, an island nation located in the South Pacific Asia. Naku, absent yata ako. Hindi yata tinuro sa amin Isipin nyo, lahat talaga ng droga.
saan-saan pumapasok ang itong mga taong ito. Vanuatu. Tama ba pronunciation ko? The two foreigners were students and residents of Barangay Laangkaan, Dasmariñas City, Cavite. The suspects were arrested by Batea Regional Office 4A during a bypass operation along Congressional Avenue, Pasong Lawin, Dasmariñas City. Hindi po ito sa Congressional sa Quezon City, sa Dasmariñas City po ito. During the operation, PDEA agents recovered brick of marijuana leaves, 12 plastic sachets containing marijuana, 1 bottle of suspected psilocybin, popularly known as magic mushroom, a dangerous drug, and a smoking pipe. Ito pong magic mushroom tinatawag is an hallucinogenic substance found certain types of mushrooms. Is included in Schedule 1 of the 1971 United Nations Single Convention of the Psychotropic Substance as enumerated in Republic Act 9165, also known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. That said, adding that like any hallucinogens, the illegal drug has the ability to distort one's perception of reality. Okay? Lahat ng klaseng illegal na droga, lalong-lalo na hindi mapapansin pa muna ng PDEA o ng dangerous drugs o ng PNP kung anong klase. No? Reports reveal that the 3 suspects are allegedly selling illegal drugs, particularly marijuana, to students and foreigners alike in a resto bar in the outskirts of the Lasal Dasmariñas along Congressional Avenue, Pasong Lawin, Dasmariñas, Cavite. Alam, ito nakakabahala eh. Itong mushroom, magic mushroom, meron po bang pwedeng i-drug test ang magic mushroom? Paano po i-drug test po ito? Ito po ang aking pinagdududahan dahil pa maraming klase na ng droga na iniinom lang, na hindi halata, na ihahalo sa mga inumin. Yun yung na sinasabing nasapian, yan gusto kong malaman eh. Ito pong 15 o 20 mga kabataan na nasinabing nasapian, ako po ay may duda. May duda ako na baka ito ay napainom. Ito po ay aking personal na opinion. Kasi po, noong sabi tutulukan na siya ng iniksyon para pampakalma, abay nagising na tauhan isang bata at sinabi okay na siya. Ako po ay malaki ang pagdududa ko dito sa nangyayaring sinasapian. Totoo po meron mga sinasapian. Panginoon ko, pwede po ba natin chicken lang ito? O nandun tayo, may problema sa pamilya. Sino po ba walang problema sa pamilya? Yun po yun eh. Sipin nyo na lang, ha? Ito po, baka itong mushroom, magic mushroom na naman. Meron pa po ako next week, babanggitin ko anong klaseng mga droga na po pwede na makita rito. Dahil ang alam lang natin, shabu, marijuana, ecstasy, cocaine, heroin. Kung meron man dito, wala hong market sa Pilipinas ang heroin na katulad ng binitbit ng ating kababayan na bibitayin kung hindi ngayon o mamayang gabi o bukas. Yun po ano. Anyway po, isa pa pong balita bago tayo dito pupunta sa ating kababayan na binatawan ng death sentence. Ito po naman, ako yung nababahala rin sa balita na nirape po yung 4 na taon. Hindi nirape, monilest siya. Minolest siya. Pinasok ang kanyang daliri sa 4 na taon na bata. Ito po ay hindi niya yata anak. Anak po nung kanyang dating ka-live-in na nagkita sila, niyaya niya makipag-usap, na iwanan, pumunta sila sa motel, sa mga motel yan. Magmotel sila, pagkatapos, may tumawag sa telepono nung kalibin niyang babae, iniwan ng babae, yung anak niya doon sa kanyang
alam niya ng drug user, itong kanyang hiniwalay na boyfriend, iwanan pa niya ron dahil saglit lang naman dahil may kakausapin siya. Isang boyfriend niya din na nasa Saudi. O isipin mo, pagbalik niya, umiiyak na yung bata at nagsumbong. Buti na lang nagsumbong yung bata, hindi natakot. Ayaw niya na daw lumapit. Yung pala, napag-alam na minolest siya. Pinasok ang daliri sa personal na bahagi na at katawan ng itong batang to. Isipin nyo na lang, langya ka talaga. Marami pong ganyan. Napakadami pong ganyan. Anyway, pwede magbigyan mo ko lang ng Leonor? Papasukin ko lang ito. Pwede ba natin tawagan itong huwag natin banggitin ang pangalan, kasi gusto ko malaman kung ano yung sinasabi niya eh. Pero ano ba itong telepono ito? Globe ba yan? Ano yan? Smart? Ito po ang telepono pala rito. PLDT is 421-2590. Ang Globe po natin is 0917-8211-256. Ang isa po pong PLDT natin is 9989706. Tawagan ko po yung isa sa pangako ko, yung tungkol sa agham. Yung nagkagulo kahapon. Talaga naman. Talagang ready na sila. Meron na silang barikada, yero na ipinukpok sa kahoy para tumayo. Meron silang mga sako-sakong bato. Meron silang nakasupot ng dumi ng tao. Ano ba yan? Eh kaya naman pala nagpunta dun yung mga pulis, hindi man magde-demolish. At tinan po natin, hindi ko po babanggitin ang pangalan ng itong ating kakausapin. Thank you. Hindi ko po babanggitin ang pangalan itong kakausapin natin. Naka-speaker na siya, no? Hindi ko po babanggitin, hindi ko po babanggitin ang pangalan. Pero po, isabihin natin siya, taga-agham siya. Magandang hapon sa iyo. Hello? Hello? Oo. Hindi ko babanggitin ang pangalan mo for your safety, pero taga-agham ka. Opo. Saan ba yung nagkagulo kahapon? Yun po, anak pawit, ang nagsimula. Bilitan mo sinugrupo ng anak pawit. Teka muna, bakit? Yun po, nakikita mo kumakasudoong naurap po yun ng anak pawit. Hindi po yun mga taga-ubos. Wala naman pong demolisyon na nangyayari po doon sa amin. Bakit nagkaroon ng anak pawit? Pero, yung mga apektado na sa Waidinig ay nasa proseso po. Ang nausap po nila ay SSC. Teka muna, bakit nandun ang anak pawis? Sila po, ang sabi nila, tutulong daw sila sa data ng kaninirahan. Pero, ang totoo nga po, parang sa tingin namin, hindi naman sila nakakatulong. Dahil sila ang unang nangkukulo. Teka muna, pakita natin. Ano ba ang ide-demolish? Yung buong sa harapan ng Ombudsman of building, yung sa harapan? Di ba dito ka sa may harapan ng Ombudsman? Ano ba ang sinasabi? Ay, opo, ang rekening po, lahat po ng gilid sa Agang Road, apektado po yung lahat na harapan na bahay. Pero nakausap na ni Mayor, at saka, nakausap ni Mayor Bautista, lahat siyang nasa gilid na yan. Opo. So alam na nila. Nakausap na po sila, ang hinihiling po ng mga residente, ibigay sa kanila ang tamang relokasyon na meron na po kompleto na, may ilaw, tubig, may anak buhay, at sa magandang lugar po. Yun po ang hiling ng mga apektado. Okay. Kasi alam mo, yun ang suggestion nila. Tingnan natin kung saan ilalagay. Pero ang dapat talaga, kung i-relocate kayo, kasi ako rin, nakikita ko rin yung iba, nire-relocate. Walang tubig, walang Yan kuryente. po ang malaking problema ng mga residente. Isa po ako sa residente doon, isa po din ako na hindi papayag. Kung itatapon lang naman nila kami, mag-relokasyon sa walang kwenta. So, uwi na lang kayo sa probinsya.
Ay, depende po. Pero po, hanggang dito na kami kumanda, dito na nag-araw ng mga anak namin, siguro, sila dapat na lang po kami yung dapat. Okay. Ang tamang relokasyon. Sige. Pero ang inaano ko lang, ang aking gustong malaman, bakit kailangan manggulo? Sinasabi mo sa akin, ito yung mga anak pawis. Bakit ang anak pawis nandyan sa lugar nyo? Sila po kasi, bilang pilit sila, bilang grupo, Teka. Ito yung parehong grupo ng party list na anak pawis. Grupo ba yan ng party list na anak pawis? Yes, ma'am. Anak pawis party list. Ginawa Kumuha sila ng grupo dito sa Abham Chapter. Niyayakap sila yung mga kabataan na hindi nag-aaral, yung mga kabataan na sinasabi nila mga inakanitulan, ang mga magulang. Yun po ang kinakayag nila Pero dito sa lugar namin, hindi na po pumayag karamihan ng mga magulang na sumama pa sa kanila. Ang ibig mo sabihin, nagkaroon ng chapter dyan sa lugar nyo, ang anak pawis, tapos ang iniimbitan lang sumali dyan, karamihan na sumasali ay ang kabataan na mga ito ay karamihan palaboy o kaya walang mga... Yan po. Ang gusto ko lang malaman, ano ang programa nila sa kanila? Para sumabit nga po sa grupo nila, binibigyan sila ng aral para sa grupo siguro nila. Hindi, let's just say itong mga batang ito, anong livelihood? Kasi kami, let's just say tayo, no, NGO, kami mga NGO, kung kami kakayag ng mga kabataan, yayayain namin sila na mag-aral o bigyan ng kabuhayan. Anong ginagawa? Ay, hindi po sila ganon. Hindi Hindi ganun. sila ganon, basta pumalit lang daw sa grupo nila, kaya nga po yung isang magulang nagre-react. Kasi minsan kilala na nila sa iba't ibang lugar. Siguro para sa dapat nila, may dapat silang tulad niyang demolition, hindi sila dapat nila. So, kaya nga po yung nangyari sa amin kahapon, hindi naman nagkaroon yung mga kapataan na nagpapato na yun Kasi po nandun din kami na nakikinig at nanonood kami. Hindi naman po talaga nagkaroon yung mga tao na yun. Pero yung in-interview kahapon, yung mga nagkaroon sa amin yun. Okay. Oo nga, at tuloy kayo ang napapagbintangan, ganun pala yun. Kaya kaya si Mayor nagsasalita na mga professional squatter, siguro po hindi naman lahat. Binawi naman niya yata yan sa news kanina. Identified niya naman yata kung sino. Pero bakit hindi niya binanggit ang anak pawis? Dahil kung yan pala yung anak pawis, bakit? Nagpawin po yun. Ang ibig mo sabihin, hindi alam ng city government, Quezon City government, na itong mga nanggugulong ito ay mga anak pawis, galing sa anak Alam pawis. yun, ma'am. Alam yun. Hindi. Kasi kahapon, tumulog pa sila doon sa City Hall. Malaki yung mga nakalagay doon, anak pawis. Bakit hindi ka binabanggit? Mayor yun. Hindi, bakit hindi man lang binanggit ni Quezon City Mayor na mga taga-anak pawis pala ito nga? Ito, tuloy kayo ang napapagbintangan. Yun po ang hindi ko malaman kung bakit hindi niya binanggit. Pero, Naputol po ang ating pag-uusap kay kaibigan. Narinig niyo na po yun. At tawagan na lang natin. Okay na panin ko na lang, nagugulat po ako dahil pinagbibintangan natin itong ating mga kababayan sa Agham na sila, itong mga residenteng ito, sila ang nanggugulo, sila nagbabato. Yung pala, ito po ay nanggagaling, narinig niyo po, galing ito sa bibig ng nakatira doon. Mispong nakatira sa Agham. So, ito raw po ay ina-identify nila na anak pawis, grupo ng anak pawis party list. Teka muna. Bakit ganon? Bakit hindi man lang banggitin ni Mayor Herbert Bautista na anak pawis po itong mga nanggugulong ito? Hindi naman po ito palang mga nandun nakatira na i-relocate nyo. Siguro, bakit hindi po natin banggitin ito? Let's be fair.
Oo, aalsa yung mga iba na sasabihin nyo, sila ay mga professional squatters. Eh, ako po, kilala ko po yung kausap ko. Sila po ay mga nakatira sa Agham, ay matitinong tao. Marami po dyan. Kaya po naniniwala ako, nalulungkot itong ating mga tao dito. Napapagbintangan. Pero Mayor, tanong ko lang. Bakit hindi mo banggitin na anak pawis pala yung grupong yun? Ang ibig mo sabihin, mahina ang intelligence report mo? Ito pala pong mga taong ito dinadala rito, dinadala din sa lugar para manggulo. Tapos po, meron silang chapter kung saan, katulad ng mga informal settlers na ganyan. Maglalagay sila ng chapter nila, hihikayatin na sumama sa kanila ang mga kabataan. Mabuti mo, ganun ang ginagawa niyo kung pag-aaralin niyo. Kung ituturo niyo ang tamang daan. Bakit ganun? Sana naman itong mga katulad itong, kung totoo po ito ha, kung ito ay totoo na anak pawis chapter ito, dyan sa Agham. At ang mga sinama nyo ng bato, na nakit, ng lahat, ay hindi po tunay na mga taga-Agham. Eh, mga bit-bit po ito. Naku, tapos tayo, may party list na anak pawis, pareho rin ba ito nun? Saan po ba mapupunta yung pondo nyo? Saan po mapupunta yung mga tinutulong nyo? Eh, dapat po yung mga kinukuha nyo, yan, sa Agham, sinasabi na dyan sa chapter, dyan sa Agham na, ng anak pawis. Saan po mapunta? Pag-ihikayat kayo na kabataan na hindi mag-aaral, hindi wala sa magulang, yung isang magulang daw nagagalit dahil hinihikayat yung kanyang anak, syempre, yung mga batang yan, matitigas din ang ulo, hindi na makontrol ng magulang. Kung bakit hindi nyo pag-aralin? Tinuturuan nyo ng ano? Manggulo? Ako lang po, let's be fair. Ano nyo, bilib ako sa mga taong lumalaban dahil naapi, katulad ng mga yung lumalaban dahil tayo, yung pagtaas natin ng tubig, ng kuryente, kung dapat nang itaas, ano bang ginagawa nila sa pera, kaya po yung mga sumusuporta dyan, ay susuporta din po kami sa inyo para mapakinggan nila kung ano ang hinaing ng taong bayan. Pero po, para katulad nito narinig ko sa Agham, it's about time. It's about time for Mayor Bautista to tell everybody kung sino ba yun. Sino ba yung mga taong yan? Makikilala mo naman eh. Ang laki na intelligence fund sa City Hall. Kilala nyo. Bakit hindi nyo banggitin? Tuloy yung matitinong tao dun sa Agham na talagang taga roon, nadadamay. Anyway po, we have 4 minutes left na lang. Hindi ko na mabanggit yung sa kasambahay at saka ito po sa drunk driving law, itong RA 10586 rather, at saka po yung sa ating kasambahay law. Gusto ko po talakayin itong mga to, kulang tayo sa panahon. Kasi naman po talaga, hindi po pwedeng isang oras lang. Kailangan ng mahaba. Kaya lang po, kailangan nating alamin din. Ewan ko ba, kailan ko kaya makikita ang pag-asenso ng bawat isa sa atin. Kaya daw nagbebenta ng droga dahil naghihirap sila. Yan ang mga dahilan. Kung po yan, anak pawis na yan, nililinis nyo yung mga tao na huwag magdroga at igawa kayo ng rehabilitation center. Mapatino natin. Siguro lahat ng utak matino. Nakakapikon. Nakakapikon po ito. Nakakapikon po. For your information, ito mga informal settlers na ito. Mas marami po din dyan matino. Mas
marami din po dyan na gusto mamuhay na maayos. Kaya po, tingnan po natin. Anyway, ito pong pamilya ng Filipina drug mule, nandun na po raw, at nakausap na at nakita niya na ang kanyang anak, at nakikiusap pagbanggitin ang pangalan nila. Panginoon ko. Sinabi ko nga sa aking Facebook, wala po ako simpatya, pagdadasal ko na lang siya. Hindi po niyo makukuha ang aking pag-awa sa taong ganito na 18 beses na nalabas-pamasok kung saan-saang bansa at may dalang droga. Sinama pa yung pinsan. Yung pinsan no, ano na rin, nakalinya na rin. Ganun no, ginagawang pamilya ang pagninegosyo. Anyway, I have 2 minutes more. Isa pong ihabol ko lang po, arestado ang isang Dutch national dahil sa walang haba sa pagpapaputok ng baril, nanunutok pa sa mga nakakasalubong sa C5 Road, Barangay Ugong, Pasig. Arestado ang isang Dutch dahil sa walang haba sa pagpapaputok nga po nito. Yung kay Senior Superintendent Mario Raresa, hepe ng Pasig City Police, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente kaugnay sa lalaki nagpapaputok ng baril sa lugar nila. Agad naman nadakip at agad naman nag-responde ang pulis at nadakip itong si Hasno Farishad Rahib, Human Resource Analyst ng isang kumpanya sa McKinley, Taguig City. Ay dapat sa iyo ma-deport ka na, no? Na-recover dito sa isang kalibreng 45, isang 7 Magnum revolver at walang serial number. Wala akong sinabi kung may lisensya o wala. Ito sigurado ako wala. Ang hinihinalang lang mo sa alak o sa droga ang suspect at hindi makausap ng matino. Isa sa ilalim ng otoridad sa drug at sa alcohol test ang suspect. Nakpo po, iba rin. Meron pa po mahabol na na news, balita, inarestos ng Malabon Police ang isang lalaking matapos i-hostage ang anak at live-in partner sa Camia Street, Barangay Maysilo, Malabon, kanina pong umaga. Armado ng 2 balisong suspect na si Ramil Tindero na hinostage ang live-in partner nito na si Jingle Cruz Santos, at ang anak na si Irene Cruz, 10 buwang gulang sa kanilang tahanan. Ayon kay Senior Superintendent Ampil, hepe ng Malabon Police, lango sa impluensya ng illegal na droga ang suspect at may history umano ng psychological disturbance. Nagkaroon na anihan sila ng pagtatalo ng live-in partner bago nangyari ang hostage drama. Nagawa namang makumbisi ng mga otoridad ang suspect at napasuko ito na walang nasaktan sa mga biktima. Ayan po, alas 6 na po tayo. Sa susunod na linggo, ay sa susunod na Webes, ito po ang inyong lungkod, pupursamiento ng aksyon. Ako, ayoko sa bawal ng droga at iba pa.